sa mga mumunting bansa ang mga dambuhalang bansang kapitalista. Pananakop itong hindi ginagamitan ng sandatahang sundalo, kabalit mabisang nakapagtatagumpay. Ang lumulusob ay mga mangangalakal na may dalang bagong teknolohiya at malaking puhunan na nagsisipangalat sa mga bayang ang ekonomiya ay mabuhay at walang matibay na pananggalang laban sa pananarakay ng dayuhang puhunan. Ang pangungugkot nila ay may pangalang nangangako wari ng kaunlaran sa mahihinang bayan. Globalisasyon ang mapaninlang labansang dito. Kung magagawang ikulong sa larangan lamang ng ekonomiya ang usapan, tila walang maipupuna sa teorya ng borderless world. Ang borderless world ay ito yung sibulat na ginagamit ng mga nagpupropaganda para sa globalisasyon. Ibig sabihin, borderless, walang mga bakod na humahadlang sa anumang nais makipag-ugnayan sa bansang tinutukoy. Subalit kapag kinilala na ang kalakalan ay may kaakibat na kulturang nakaugat sa lipo ng nagbibili ng kalakal, mahahalatang ito ay isang anyo ng pananakop sa lipo ng pinagbibilhan. Kung auto ang kalakal, pinapasok nito ang halagahang kaakibat ng sasakyan tulad ng mabilis na estilo ng pamumuhay, ng luho na idinudulot, ng pag-aari ng sasakyang makapaghatid sa may-ari sa malalayong lugar na mapag-aaliwan, at ng prestihiyong bunga ng mamahaling palatandaan ng kariwasaan. Kung pagkain naman ang kalakal, binabago nito ang kinaugaliang panlasa ng mga mamimili at inaakit nito ang paghahangad ng sarap na matitikman ng gusto sa bansang pinanggalingan ng pagkain kalakal. Siyempre dito, ang malinaw na halimbawa ay ang instant noodles, na napakapopular sa mga pamilyang Pilipino. Kasi mga batang maliliit ay sinisimulang pakainin ng instant noodles. Konting tubig na mainit lamang at meron ng almusal o pananghalian yung bata. Ang bansang tulad ng Pilipinas ay lubhang madaling kubkubin ng globalisasyon. Sa pinagdaanan nitong kasaysayan na makalawang beses na dumanas ng kolonisasyon, ang kultura nito ay binura una ng Espanya at kasunod ng Estados Unidos. Relihiyon ang kinasangkapan ng Espanya at edukasyon naman ang ginamit ng Estados Unidos. Nilabanan ni Rizal at Del Pilar ang mga frailing gumamit sa relihiyon at matagumpay nilang naipaalaala na may katutubong kultura ang mga Indio. Sa ating panahon, tungkulin ng mga manggagawang pangkultura na tuligsain ang kolonyal na edukasyon na siyang patuloy na nagpapalabo sa pangkulturang identidad ng mga Pilipino. Sa pagkaagnas ng identidad ng mga Pilipino, madaling ipailalim tayo sa pananakop ng globalisasyon. Hindi natin tinatanggihan ang lahat ng pumapasok na sangkap ng kulturang dayuhan. Kailangan lamang na matutuhan nating suriin ang pumapasok na kultura ayon sa pamantayan ng makabayang pagkilala sa ikaunlad ng kamalayan ng mga Pilipino. Pangunahin sa nasabing pamantayan ang mapanuring pagtanggap na malubha ang naging bisa sa ating identidad ng kasaysayang kolonyal
na pinagdaanan ng bayan. Mahigpit na kaugnay ng kasaysayang kolonyal ang sistema ng edukasyon na ipinataw ng kolonyalismong Estados Unidos. Ang politika na ibinungan ng kolonyal na edukasyon ay kinakatawan ng mga lider sa mga opisina ng pamahalaan na iniiralan pa ng paniniwala na hindi sila naging biktima, kaya't wala silang pakialam sa isinisigaw ng mga aktivistas tungkol sa mga ismo na pamintala sa kamalayan ng Pilipino. Tungkulin na mamanggagawang pangkultura na maging malay sa usapin ng kultura ng sambayanang Pilipino bilang pananggalang sa pananalakay ng globalisasyon sa ating lipunan. Dito po ako nagtatapunan. Nasabi ng lahat ni June ang aking sasabihin.